na tumanggap, masaya na rin tayo dahil tayo, sabi nga, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya masaya sila mga kapatid. At alam ko, pati mga kapatiran, masaya. So, dahan-dahan na, dumadami mga kapatid ko. At alam niyo ba, ang upuan doon ng ating pinakupang lugar, na 1,000 yun. Kunti lang ang natira doon sa imbakan, mga kapatid, ng mga upuan. So, marami talaga. Marahil darating talagang panahon na dodoble pa. Amen? Hallelujah. Kaya, patuloy lang tayo na magpapasalamat sa Panginoon, magkakaisa. Napakasarap mga kapatid ko na talaga ang church nagkakaisa sa anumang layunin mga kapatid. Pati yung mga nagpupat, tuwan-tuwa siguro napanood niyo yun mga kapatid. Tuwan-tuwa sila dahil naranasan nila ang ganitong gawain mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon mula sa pamunuan ng mag-represent God sa ating bilang church. Maraming salamat. At patuloy lang tayo sa susunod na taon, sa December 2014, wala na po tayong gathering ulit ng Grand Family Day. By church na rin po ang ating Family Day. So dito naman natin ibubuhos yung pagpapala ng Panginoon by church. 2015 na naman yun. Kasi hindi naman lagi sunod-sunod alternate para hindi tayo maumay. Kung sa bibingka pa o lagi kang kumakain yung umaga ng bibingka, puto, nakakaumay yun. Amen? Hallelujah. So, ganoon ang ating sistema ng church ngayon, mga kapatid. Kaya, depende yun sa magiging plano ng Panginoon. Kaya, purihin ang Panginoon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At kung mayroong mga katagumpayan, patuloy lang tayo. At may pagsubok man, patuloy pa rin tayo. Amen? Basta isa lang masasabi ko, kung saan naroon lang yung pastor, nandoon kayo. Ha? Yan yung usapan natin, ha? Parang may ibig sabihin si pastor, ha? Oo, meron. Hallelujah. Blessing. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Pero alam ko, ang Diyos lahat ang mayagda ng lahat ng bagay sa buhay natin. Ating basahin ang ating, buklatin natin ang ating mga Bible. Tumayo tayong lahat sa paggalang po sa salita ng ating Panginoon. In the book of 1 Corinthians chapter 2, verse 1 up to 5. Sa unang Korinto, kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. At ako nga, mga kapatid, nang pumarihan sa inyo, ay hindi ako naparihan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagpabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos, sapagkat aking pinasyang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin, sa kalakasan, sa katagumpayan, sa mga pagpapala, spiritual, financial,
and material blessings, Lord, na binibigay mo sa iyong mga anak. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo sa aming mga buhay. Kaya kailanman, O Diyos, hindi kami magkukulang sa iyo, Panginoon. Ama, sa gabi o sa hapong ito, ano man po ang naisin mo sa iyong mga anak, ikaw po, Diyos, ang nakakaalam. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin itataas, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon, dahil alam po namin ikaw ang dakilang Diyos at karapat-dapat lamang sambahin sa aming mga buhay. Maraming salamat at dakilain ka, sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Sa matamis at dakila mong pangalan, Ama, in the mighty name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nakakaupo na po tayo, mga kapatid. Ang mensahe po natin, hinango po natin dito sa ating binasa. Sabi dito, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Ang tema po natin, the testimony of God. Ibig sabihin, hindi lamang tayo mayroong patotoo, ang Diyos din ng patotoo. Meron din testimony ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, concerning sa ating po, sa ating bilang mga anak niya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid ko, ang testimony ito, sinulat ni Apostol Pablo para ipatotoo, para i-testimony ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah, sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kabutihan. Si Apostol Pablo ang ginamit ng Panginoon para magpatotoo, mga kapatid, hallelujah, para ipatunayan kung sino at kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Everybody say amen? Hallelujah. Parang tayo, naranasan natin ang mga testimony sa buhay, may mga patuto tayo, iba't ibang klase, mga kapatid. Ang Diyos din, mga kapatid ko, nagpapatotoo through Apostle Paul, mga kapatid, hallelujah. Kaya dapat lang daw nating malaman. We need to know how to proclaim the testimony of God. Kailangan daw nating malaman ito, mga kapatid. At dito sa passage na ito, dito sa mensahe ito, mga kapatid, in-explain o ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung ano ang layunin ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, sa bawat tao upang kapag ka ang tao, mga kapatid, ay maka-encounter ng mga difficulties sa buhay, mga kapatid ko, maunawaan niyang mabuti. Kasi sabi ko nga, mga kapatid, nalalaman lamang po natin na tayo mature enough, mga kapatid ko, hallelujah, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kapag ka tayo, hallelujah, nagtatagumpay sa anumang mga difficulties na dumarating sa ating buhay. Amen? At yun yung tinatawag nating testimony ng ating buhay, mga kapatid. Kaya dito ipinaliwanag ni Apostol Pablo, hallelujah, ang mga bagay, mga kapatid, na pwedeng ma-encounter natin sa ating mga buhay, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya nga dito, gusto niyong ipakilala kung sino ang Diyos. Everybody say amen. Ang palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Dito ipinakilala ng Apostol Pablo, hallelujah, ang testimony ng Diyos, ang patotoo ng Panginoon, at napakasimple lang, mga kapatid. Napakasimple unawain, napakasimple, mga kapatid ko, napakinggan, at napakasimple, mga kapatid ko, pag-aaralan ang mga testimony ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. At ito yung unang sinabi, mga kapatid ko, hallelujah, ni Apostol Pablo about kay Jesus. Everybody say amen. Gusto yung pakilala, mga kapatid ko, ni Apostol Pablo, ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Gusto niyang ipakilala, mga kapatid ko, ang ating Panginoon, the very Word of God. Ang sabi ng Matthew chapter 1, verse 23, the virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. And I do believe that God is with us here in our midst. Amen. Naniniwala tayong nandito
siya ngayon. Hallelujah. Dahil pinapakilala sa atin ng Lord, mga kapatid ko, kung sino siya. Yes. At sabi nga, pag sinabing Emmanuel, ang ibig sabihin, God is with us. Kasama natin ang Panginoon. Kasama ba natin ang Panginoon ngayon? Let's clap our hands to Jesus. Nandito siya ngayon. Hallelujah. Ha? Dito lang tayo, mga kapatid. Dito lang tayo tumingin. Hallelujah. Kasi nandito siya ngayon sa ating kalagitnaan. Nandito siya ngayon, mga kapatid ko. At gusto niya magministeryo sa bawat isa po sa atin. Amen? Hallelujah. Ang layunin po, mga kapatid, kung bakit God is with us, dahil gusto niya magkaroon, mga kapatid, ng isang malalim na relasyon ang bawat tao, mga kapatid ko. Hallelujah. Sa panahong ito. Ha? Gusto niya magkaroon ng isang malalim, mga kapatid. Gusto niya, kasi ang Diyos, ang Panginoon, hindi natin makikita ito sa mga nakaukit sa bato. Hindi natin makikita ito sa mga niyog. Hindi natin makikita ito sa kung saan-saan. Nararamdaman natin ito. Kaya nga, God is with us. Nandito rin siya sa ating mga puso ngayon sa hapong ito. Amen! Hallelujah! Hindi sa pamamagitan ng bato, hindi sa pamamagitan ng kung ano-ano mga inukit ng tao, hindi, mga kapatid ko, sa mga isinulat sa isang tableta, thou shall not, kundi nandito sa ating mga puso, mga kapatid, at nais siyang makipag-communicate sa atin. Amen. Ha? Hello? Amen. Nais daw niya makipag-communicate sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga, mga kapatid ko, pagka naunawaan daw natin ang salita ng Panginoon, ito yung salita, mga kapatid ko, na nagkatawang tao. Ang sabi ng Bible in the book of John, chapter 1, verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Ayan, full of grace and truth. Ang salita raw nagkatawang tao. Hallelujah. At ang dala ng pagkakatawang tao ito ng ating Panginoon ay biyaya at katotohanan. Amen. Pakinggan niyang mabuti, ha, para maunawaan natin, mga kapatid. Grace and truth. Hallelujah. Kaya nga dito, mga kapatid, ang John chapter 1 verse 17 nagsasabi rin, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Sa Kanya nang gagaling, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang biyaya at ang katotohanan. Hallelujah. Ang biyaya ay isang mabuting bagay. Amen. Amen. Pag sinabing biyaya, blessing. Pagpapala, nabiyayaan tayo, mga kapatid. Ang biyaya ay isang mabuting bagay at karapat dapat daw itong hangarin. Grace is desirable. Dinidesire daw dapat ito ng tao, mga kapatid. Pangalawa, truth is a good thing and truth is desirable. Hangarin mo rin ito, mga kapatid. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Kasi nga, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon sagana sa buhay natin. Kaya nga pinapakilala ni Apostol Pablo si Jesus na ang biyaya ni Jesus sumasagana sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na gumagana, sumasagana ang mga pagpapala ng Diyos, mga kapatid ko. Lalo na pagka ang katotohanan, mga kapatid ko, hallelujah, hinahangat mo sa iyong buhay. Ano ba ang katotohanan? Ang truth is Jesus Christ. Amen. Amen. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, dito, mga kapatid, unawain mo lang talagang mabuti, mga kapatid po, ang Diyos. Hindi po, mga kapatid, tayo sumusunod dahil meron tayong takot. Kundi pagsunod dahil ang biyaya ng Diyos, pag sinusunod mo, susunod ka na walang takot. Iba kasi yung natatakot ka, halimbawa na lang. Isang konkretong example, mga kapatid. Pag nakita mo ako, takot ka. Ha? Hindi yung maganda, mga kapatid. Dapat pagka nakita mo ako, ihag mo ako. Hindi yung natatakot ka. Yan, si Pastor, tago kayo. Bakit? Ha? May ginagawa kang mali. Yun ang totoo, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi yung tayo sumusunod dahil may takot tayo. Sumusunod tayo sa Diyos dahil ang biyaya ng Diyos sumasagana sa ating mga buhay. Kaya tayo sumusunod sa Lord. Kaya nga tayo, mga kapatid, sa totoo lang, hindi ka na kailangan pang sa mag-church ka. Yes. Hindi Amen. na.
Hindi ka na kailangang sabihan pa magbigay ka. Hindi na. Kasi sumasagana na ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Nasa iyo na yan, mga kapatid ko. Pag nasumpungan mo ang biyaya, nasumpungan mo yung truth, mga kapatid, hinangat mo ito, abay, palalayain ka. The truth will set you free. Amen.